Okay, Rain or Shine TNT Game 2 ng PBA um, Semis Commissioner's Cup. No, yung second game ngayong araw. So, uh, Rain or Shine, pumalag. Evident na pumalag sila. May chance silang manalo. Pero talagang malalim lang. Mas marami lang talagang bala yung TNT. Although gumagamit si Coach Yeng ng bench, yung buong 15-man roster niya ginagamit niya. Kaya may pag-asa. Kasi gumagamit siya ng full complement ng kanyang roster. No? Less yung injuries dun sa kanyang core guys. No? Kasi ginagamit niya lahat. Pero talagang di kalibre lang talaga itong TNT as far as manpower at yung import. Kung makikita natin si RHJ nag-focus sa depensa nung game 1, dito opensa agad. Mas naging aggressive siya offensively and defensively. Kaso yun lang, kapag nawala si RHJ o na foul out kasi sa 6 fouls, nagsasuffer yung offense and defense ng TNT. At dahil nagsuffer yung offense at defense ng TNT na wala si RSJ maaga pa lang sa fourth quarter, mas lalong dumikit yung Rain or Shine. At ang masakit nun, Jason Castro got injured. Na-sprain daw yung kanyang ankle, pero sana sprain lang. Hindi na sana lumala. So, dun mo makikita yun, no? Hindi mo nililimitahan mo nga si Jason Castro pagdating ng eliminations, pero pagdating ng playoff sinasagad mo siya. Nasasagad mo siya kasi hindi off night kasi si Ray ng Batak. Off night si Ray ng Batak. Yun. Kapag ka sinasagad mo yung player, ayan. Hindi na bumabata si Jason Castro. Actually, wala na nga dapat patunayan to eh. Wala na dapat patunayan sa basketball to, sa PBA. Di ba? Yun lang yung sinasabi. Di ba? Wala na siyang dapat patunayan. Pero, dahil nga magaling talaga itong si Jason Castro, walang choice kundi sagarin siya. Yun ang mahirap. Kasi sigurado ko, sa haba ng serye, although nanalo yung token text naging 2-0, mahaba yan. Sa ganda ng laro, sa ganda ng ipinakita ng Ross o bayan ng Rain or Shine, sigurado ako magiging factor yung pagka-injured ni Jason Castro. Sigurado ako dyan. Yun lang yun. So, yun lang pa.